Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang resulta ng botohan ng mga senador sa Mindanao. Okay? Buong Kapuluan lang muna. Buong Mindanao lang. Kanina, mga alas 5, madaling araw, nag-text sa akin yung kaibigan ko na retired general, na subscriber ko. Sabi niya, sa Northern Mindanao at Davao provinces, pasok lahat, Duterte 12. Galing ng endorsement ninyo. Ang galing daw namin nga nag-i-endorse. Kaming mga DDS vloggers. Okay. Sabi ko lang naman is, salamat sir. So, tuwan-tuwa ko dahil Northern Mindanao, nandito ako sa Northern Mindanao, Davao Region. Wow! Pasok lahat ang Duterte 12. Hindi ko pa nakita yung mga number of votes. Kaya lang dahil ito, retired general ito, I'm sure na hindi siya magbibigay sa akin ng information na unverified. Ngayon, may nakita ko na post ni Dare to Ask, isang magaling na DDS vlogger. Ito ang post ni Dare to Ask, ano? Astig talaga ang Mindanao vote. Ang buong top 12 solid PDP laban. Wala man lang nakasingit Duterte plus Aimee plus Camille. Walang ibang nakasingit. Iba ang Mindanao. Solid Duterte. Sabi ko, wow! Sinesearch ko pa. Hindi ko pa nakita yung result of votes in different regions or provinces sa Mindanao. But knowing Dare to Ask, napakagaling mag-research ito. Naniniwala ko. And paki-comment mo ko, no, mga kaibigan, lalo na mga kapwa ko taga Mindanao, mga nagmamahal sa mga Duterte. Tama ba ito? Na buong Mindanao, walang nakapasok ni isang senador galing sa kabilang bakod. Puros Duterte plus 2. Ang galing naman. Sus! Ito, meron pa kaming na sobrang baloto. Nagpa-print kami nito, marami. Around, abot siguro ng 10,000. Na-distribute namin, mga 7,000 siguro, may naiwan pa. Oh. Yan ang amang Duterte senators, oh. Oh, plus 2. So, it pays off. So, salamat sa mga bumoto ng Duterte plus 2 or Duterte 12 dito sa Mindanao. So anong ibig sabihin nito? Kung sa Cebu pa, yung suspended Governor Gwen Garcia, ayaw niyang umalis, ano? Nagligay sila ng mga tarpaulin. Cebu is Garcia country. Napatunayan ba nila na Garcia country ang Cebu? Natalo sila. So, wala na. Ending na ang Garcia country sa Cebu. Pambari 4 na. So, ito ngayon dahil Duterte 12 nanalo lahat. Pwede bang sabihin na natin na Mindanao is a Duterte country? I'd like to make it clear. Hindi yung ihihiwalay ang Mindanao. Ayoko. Pwede rin tawaging Mindanao Republic but hindi pwedeng ihiwalay. Kasi taga Luzon ako Kamag-anak ko nasa Luzon, ayokong mahiwalay. So, intact pa rin ang Pilipinas. Kaya lang, yung allegiance, yung loyalty, yung support, tayong mga taga Mindanao, we should be very proud sa ating boto. Nagkaisa po tayong taga Mindanao na ipinakita natin ang ating pagmamahal, ang ating suporta kay Tatay Digong at ang kanyang team. Yung tinawag nila nga Team Suka. Ano ngayon? Sino ang mas astig? Ang Team Suka o sino Suka? I-connect natin ito sa survey ng Pulse Asia. Yung latest survey ng Pulse Asia, yung trust, approval rating, something like that. Si BP Sara, 97% ang kanyang trust or approval rating dito sa Mindanao.
ikumpara mo kay BBM, it's only 4%. Mas lalo na si Speaker Martin Romualdez, only 2%. So, itong survey ng Pulse Asia, i-relate mo ngayon dito sa resulta ng midterm election sa senator, ay talagang Duterte country ito. Kaya no wonder, kita nyo, nung malapit ng eleksyon, hindi na nagpunta ang alyansa dito, yung as a whole. Minsan lang sila nag-campaign as a whole, yung kung hindi ako magkakamali, February 15 sa Davao del Norte. Tandang-tanda ko yan dahil after Valentine's. Tapos ang mga pulis, pinasuot ng pula. Pina-attend sa mga nagrally para pampadami. Yun lang ang pagpunta nila. After that, wala na. Kasi nung kinidnap nila si PRRD, naramdaman na nila ang hagupit ng taga Mindanao. Grabe again, palagi kong nababanggit ito sa aking vlog, yung bugso ng damdamin ng taga Mindanao. Specifically, Cagayan de Oro City. March 11 ng gabi, nag-ipon-ipon ang mga Duterte supporters sa Gaston Park. Lumapit, sumigaw yung isang tao, I love BBM. Bugso ng damdamin, galit, pagkadismaya, and everything. Dinumog, kinulatan nila, which is wrong. Mali yun. I do not agree with those. Kailang nangyari na. Kasi doon mo makita yung bugso ng damdamin ng mga taga Mindanao, yung nagmamahal kay Tatay Digong. May nakita pa ako, Muslim classroom students, mga Muslim students. I don't know kung sa Mindanao ba yun o basta. Siyempre, Mindanao, Biara, puros Muslim eh. Yung isang Muslim student, babae, sa classroom, merong picture ng Pangulong Marcos doon. Tumuntong siya sa lamesa ba? Pinunit. Bisayang pinunit. Ginanon. Ginanon niya ang mukha ng presidente. Ganon kagalit ang mga taga Mindanao sa ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya ito, nagsalita ang taga Mindanao, hagupit ng taga Mindanao, galit sa administrasyong ito sa ginawa ninyo sa aming minamahal na Tatay Digong. Hindi ako original taga Mindanao taga Ilocos region ako, Ilocano. I still consider myself Marcos loyalist. Kailang loyalist sa Marcos Sr. Dahil ramdam ko, kitang-kita ko kung yung magandang good governance ng Marcos Sr. Kaya ko sinuportahan ng Marcos Jr. nung nakarang eleksyon ng 2022. Kailang nabudol tayo. Instead na bayan babangon muli, iyon na, bayan bumabaon uli. So, ano ngayon? May mukha pa ba bang ihaharap ang presidente pagpunta sa Mindanao? Of course, he can always come to Mindanao. Dahil presidente siya, wala na. Kailang yung kanyang may asim pa ba siya dito? Wala na, nakakaya na ang presidente pag dito lang sa Mindanao. Hanggat hindi ninyo maibabalik ang aming minamahal na Tatay Digong. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ang balay ni nanay ug ni tatay sa among nabangan og yero, so karon ako silang bisitahon. Ayo! Ay, maayong udto na, tay. Og karon mao na ni ang nahatag ni tatay ug ni nanay nga yero. So nataod na gid nila, so maayo na ang ilang atop. Nanay, tatay, unsa ninyong maistorya bahin sa gihatag sa inyo nga yero lansang og Plinsen. Karon maayo na inyong atop. Nagpasalamat mi kay na hinabangan migsin ug lansang apil na ang nagbidyo ug sa Ginoo. Daghang kayong salamat. Hinaut po nga, mapadayon ang hinabang.
Aron wala tayo problema. Daghan ang nanginahanglan pa sa Dabang sa Hero. Mas na diyan gali hinabang. Dagan pa ang nanginahanglan nay. Pagka Oo. uhang kilon. Oo. Og karon nay, og tayo nga nailisan na inyong atop, di ba maayo na ba? Wala na ulan, wala na tulo. So maayo na gyud. So salamat kayo tay nay. Salamat kayo. God bless.